Amazing God. Binigay lang yung tithes ko eh. Binalik na kaagad sa akin. Hallelujah. Kaya kahapon nagmamall po kami, hawak-hawak niya yung tithes and offering niya. Ang dami niyang gustong bilhin, pero wala siyang mabili. Dahil nakalaan para sa Panginoon. Amen. Kahit yung mga bata, turuan po nating magkaloob sa Lord. Worship to God. True and pure worship na nanggagaling sa ating puso. No? We just rebuke in the name of Jesus lahat ng mga voices na inyong naririnig negatively. And follow your heart and God will bless you for sure. Bakit Bethany, no? Meron pong reason. Sabi dyan, at Bethany, Martha prepared wonderful meals and Mary listened to. Significant po ang Bethany sa ating Panginoong Jesus. Kung naalala niyo yung chapter 5 ng John, pagkatapos po ng mag-share ng ating Panginoon sa Samaritan woman, galing po siya ng Galilea, tapos ang mga, kasi may ano sila, may Passover. So, ang ginagawa po ng Hudyo, hindi maapak ng Samaria, di ba? Umiikot pa sila, no? In a caravan form. Pero ang Panginoon, diretso, kasi nandun yun na yung nasira niya na yung mga kaibigan niya. And, diretso po ang Panginoon sa Bethany. Kaya lagi niyong mababasa sa Bible kung bakit Bethany, dahil meron pong kaibigan ng ating Panginoon. At Bethany, Mary anointed him with alabaster with Lazarus sat at the table. At Bethany, Jesus made his triumphal entry into Jerusalem. At Bethany, when Jesus spent nights during the few days for his crucifixion. Kaya lagi po yan dun, no, sa family nila Lazaro, ang ating Panginoon. Ang message ng kaibigan. So, nagpadala po ng messenger, yung magkapatid. Sabi, puntahan mo ang Panginoon sa Jerusalem. Sabihin mo sa kanya na nagkasakit si Lazaro. So, from Bethany, 2 miles po ang kanyang distance. At kailangan mong maglakad ng isang araw. So pagdating doon, tandaan po natin kasi ang salita ng Lord ay magsasabi po ng, when he heard this, Jesus said, this sickness will not end in death. Actually, nung na-reach na ng messenger ang destiny, si Jesus Christ, patay na po si Lazaro. Nung sinasabi niya, your friend is sick. No? Sabi ng Panginoon, this sickness will not end in death. Amen. Bakit? Because God is pleased with us. Amen. It's a matter of claiming the Word of God. It's a matter of faith kung paano ka manindigan sa salita ng ating Panginoon. But this is a promise. Sabi ng Panginoon, this sickness will not end in death. Nung nandun po kami sa bansang Singapore, meron pong batang 3 years old. Meron po siyang cancer. Pero na-declare po siya ng doktor na cancer-free. Ngunit hindi rin po nagtagal ay kinuha siya ng Panginoon. Ngunit ang batang ito ay naging sacrificial lamb dahil ang buong pamilya ay nakakilala sa Panginoon dahil po sa bata. Amen. Hallelujah. Ito yung mga pangako ng Lord, no? Na bibigyan ka ng buhay ng Panginoon. Papagalingin ka ng Panginoon, iaahon ka ng Panginoon, tatanggalin ng Lord ang iyong kalungkutan, papalitan ng kaligayahan. This was the promise ng ating Panginoon. At sabi niya dyan, no, it is for God's glory so that God's Son may be glorified through it. Jesus loved Martha and her sister Lazarus, yet when he heard that Lazarus was sick, he stayed where he was 2 more days. Bakit kaya nag-stay pa ang Panginoon ng 2 more days? Pwede niya namang puntahan. Lagi po nating alalahanin na ang Panginoon po ay mahilig makinig sa kanyang Ama. Nandun po yung laging intimate relationship. Hindi po bara-bara rito, bara-bara dyan. Lagi po siyang nag-aantay kung ano pong sasabihin ng Ama. If the Father says go, He will go. But if the Father says stop and rest for a while, He will stay. Dapat ay isang Kristiyano ay maging sensitive din sa salita ng ating Panginoon. May isa po kaming miyembro, sabi niya sa akin, Pastor, yung Bible niyo pala nasa cellphone? Sabi ko, opo. Wala yan. Pag nawalan ka na ng battery, wala ka ng Bible. Kaya hindi na po ako. Nagdadala po ako ng cellphone, pero nagdadala rin po ako ng Bible. Sabi niya, hindi ano yan, hindi effective. Pag wala ng battery, wala ka ng Bible, makikihiram ka na sa amin. Sige, maraming salamat sa reminder. So magdadala na ako ng laptop. Kakabit ko na sa... Hallelujah! Ang sabi pa po, Jesus' words of encouragement.
Iyan pong encouragement ng ating Panginoon for this season. Bago po, this is the last week po ng taon, di ba? Yes. And the next will be January. Ito po yung pangako ng Panginoon sa atin and a promise of God. Sabi ng Panginoon, this sickness will not end in death. I-claim mo lang yan I-convert mo lang in other words, that is the promise of God. Sabi ng Panginoon, pagpapalain kita anak for the year 2011. Hallelujah! Oh, hallelujah! Okay ba yun? In Jesus' mighty name. Ang pangako ng Lord ay ating pong kapitan. Ang pangako ng Lord ay ating pong panghawakan. Amen. Don't doubt. 99% of your faith is still unbelief. Kailangan 100%. Kahit nakikita mo, mukhang hindi dumidiretso doon Mukhang hindi yata ayon sa aking pinagpipray sa Panginoon. Just wait upon God. At meron pong rescue ang ating Panginoon. Amen? Pag nagkiklaim tayo, Lord, bibigyan mo kami ng malaking church. Hallelujah. Bibigyan po natin in Jesus' name. Pangawakan po natin. Hallelujah. Palapakan mo kapatid ang ating Panginoon. Habang naglalakbay po kami papuntang Baguio, sabi ko, ang lalaki nga ng iglesia ni Cristo How much more itong totoong church ng ating Panginoon, hindi kaya ng Lord. Hallelujah. We're serving the wonderful God, a loving God. Hallelujah. A mighty God. Kaya ng Lord ipagkaloob sa atin. Sabi ni Paul, for I am convinced that neither death nor life, neither angels, alam ko, binabasa-basa niyo pa ulit-ulit, no? Demons, neither the present nor the future, nor any power, neither height nor depth, or any else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus. Ano pong mga bagay ang maaaring makapag-separate sa atin sa Panginoon? Ano pong mga bagay na maaaring mag-doubt ka sa Lord? Sabi ni Paul, kamatayan ba? Hindi. Demonyo ba? Hindi. Sakit karamdaman ba? Hindi. Kahirapan ba? Hindi. Walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig natin sa Diyos. Amen? Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Walang makakapaghiwalay po sa atin. Stand firm in the name of Jesus because His grace and His mercy ay talaga pong available yan. Avail it much para po sa ating pangangailangan. Sabi sa scriptures, no? As the scripture says, anyone who trusts in Him will never be put to shame. Ang gaganda ng pangako ng Panginoon. Sige, palapakan mo ulit, kapatid, ang ating Panginoon. Hindi ka raw ipapahiya ng Diyos. Ang ganda, no? Minsan nasa bingit na, magbabayad na ako next month, wala pa rin. Alam niyo po, isang testimony lang. Kumuha po kami ng ticket, wala po kaming pera. Papunta pong Philippines. Wala po kaming budget. But, naiyak ako. By faith po. No? Amen. Kumuha ang aking misis. No? Kasama po namin ang aming pong kapatid. No? Helper po namin sa bahay. Sabi, travel tayo. Puntang Philippines. Relax din. Pumunta po kami ng Baguio. First class. Kung saan si Manny Pacquiao. Doon po kami nag-hotel. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Lord. Punta po kami sa Bacolod, wala po silang may offer sa amin na 5-star hotel. Kasi lilipat po kami, sabi ni Mrs., ang liit naman ito. Hanap kami ng hanap, wala po. No? God is a good God. Hindi po pare pag malaki ang aming sarili, wala. Sabi ko nga sa inyo, nagplano kami, wala kaming pera Uuwi po kami sa Singapore na talagang ramdam po namin ang pagpapala at kabutihan ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Binibigay ko na nga lang siya sa kanya yung pera dahil nung nagsalita ako dun sa kabila binigyan ako po ng libo-libo. Hallelujah. Amen. Binigay ko sa kanya. Sabi ko, ito na yung regalo ko sa'yo sa Pasko. Tapos meron pong humalik na matanda. Kinis niya po ako bago nung natapos ako mag-preach, kinis niya ako tapos binigyan niya rin ako ng sobre. Libo rin, binigay ko rin sa kanya. True. Amazing God. Powerful God. Pero hindi ko po na-expect yun. Ba't bubuhos ng Panginoon? Papaligayahin ka ng Lord. Because of your faith, nag-step forward kasi yung faith para ranasan. Para ranasin ng Lord sa iyo sa iyong buhay. Amen? Palapakan po natin ang Lord. Emotion of love. Jesus sent His comforting words because He loved Martha, Mary, and Lazarus. Ganun din po sa atin. Para sa atin yun. Ganun din po ang comforting words ng ating Panginoon. Pag nagbabasa ka ng salita ng Panginoon, marami po sinasabi ang Lord that will comfort us. Diba? Araw-araw po nagbabasa ng Bible, taas ang kamay. Maraming salamat sa iyong honesty.
no? The year next, 2011, maging buhay po natin yun. That we will pray, we will read the Bible every day. That is our life. No? Yan ang buhay po natin. Jesus bent his human will to await God's time and to receive God's fullest blessing. Nasabi ko na po yan. Jesus' decision to wait 2 more days. Ang sinasabi po dyan, travel, no, from Bethany going to Jerusalem 1 day. So, patay na si Lazaro nung sinasabi ng messenger. Sabi ng Panginoon, wait muna for 2 more days. Alam niyo ba, merong mga belief ang mga Jew na pag namatay ang isang tao, 3 days pa umaalis ang spirit sa katawan. Totoo po yun, no? Nire-research at saka sa eskwela. 3 days pa. So, this is presumably the reason. Dahil pag pumunta ang Lord kagara-gara doon, pag binuhay ng Panginoon, baka sabihin pa ng mga Hudyo, talaga naman mabubuhay yun dahil may spirit pa yun sa loob. Pero nag-antay pa ang Panginoon ng 2 more days. 2 more days, 3 na, magta-travel pa going there is 4. Kaya makikita mo mamaya sa ating preceding verses na sinasabi ni Martha na, Panginoon, 4 na araw na po siyang patay. So tama yung calculation, di ba? Going back and forth. Because naniniwala sila na ang patay, pag namatay, 3 araw pa bago talaga umalis yung spirit. Alam mo naman, ang dami ng mga Hudyo na believe. No, doon lang sa law, 600 plus. Kaya sabi ng Panginoon, 10 na lang. Pwede na. Ayaw pa rin, 2 na lang. Sa dami ng kanilang pinapaniwalaan. And this must be the reason. Sabi diyan, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all ways acknowledge the Lord. Then he said to his disciple, let us go back to Judea. But Rabbi, they said, a short while ago, the Jews tried to stone you and yet you are going back there. Ang ganda rin ng response po ng mga disciples. Ito yung tinatawag na pag-ibig. Pag-ibig po ng isang disipulo. Pag-ibig ng isang tumanggap sa ating Panginoon. Amen? Amen. Sila din nag-aalala sa Panginoon. Sabi niya, kahapon ng Panginoon eh. Gusto kanilang patayin. Ngayon, babalikan na naman doon. Ang ganda ng concern, ano? Sana naman lang sa isang araw, meron din tayong ganong concern sa Panginoon. Alam mo, hindi po ako nananawang ulit-ulitin kahit po nagagalit kayo sa akin. Ano ba to? Puro namang, ano to si Pastor? Ako, the more na gano'n po yung thoughts nyo, the more na marami pa po akong sasabihin. Because 2011, dapat may ibuhos na yan sa Panginoon. Yeah. We are living the old style, the old character, the old life. Pupunta po tayo ng 2011 with new person, with new perspective, with new worship, and with new faith sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Okay ba kayo doon? Yes. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. This is the love of His disciple. So affection, no? Ang reply ng ating Panginoon, are there not 12 hours of daylight? A man who walks by day will not stumble, for he sees the world's light. Ang lahat po ng lumalakad ayon sa ilaw ng ating Panginoon na hindi po madadapa. Yeah. Pero pag lumalakad ka ayon sa iyong sariling ilaw, marami pong dapa-dapa dyan. Marami pong mga masasabi natin ng mga failures. But God has given us, sabi dyan, 12 hours. Sa 12 hours ba na, alam mo, pag pumasok ka 8 hours lang na, di ba? Pero ang dami mong napuproduce. Pag nagtatrabaho ka 8 hours a day, ang dami mong na-accomplish. God has given us the hour. Sabi dyan, sa 12 hours mo, ano bang nagagawa mo sa Panginoon? Grabe, ano? May mga standard pala yan, meron. Kahit sa pananalangin, sabi ng Panginoon doon sa Garden of Gethsemane, why can you not spend an hour in prayer with me? Sabi ng Lord, an hour. Hindi niya sinabi 15 minutes. Hindi niya sinabi 30. Sa mga bago-baguhan lang yan. Sa mga bagong born again lang yan, 5 minutes. Pero kung ikaw 20 na, 20 years, 15 years, 10 years, 5 minutes ka pa rin. Ako po. Ang hirap na ganong buhay. Not growing. Sabi ng Lord, an hour. Spend an hour. Oras-oras ang pananalangin. Mabigat, Pastor. Alam mo, pag na-accomplish mo yung 1 hour, hindi pa rin sa sarili mong lakas. Tulong pa rin yun ng Banal na Espiritu sa iyo. Na-accomplish natin ang mga bagay not by our own strength, nor by our own might, but this is the power of the Holy Ghost. Tulong pa rin po, grasya at biyaya
ng Diyos sa atin. God's children must walk in the light to finish God's work. 12 hours of daylight represent lifespan meted of God. Yan nasabi ko na. It is one who walks by night that he stumbles, for he has no light. At tayo naman po, lumalakad tayo, di ba? Ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Amen. According to